Makakausap po natin sa puntong ito ang National Chairperson ng Partido Manggagawa, si Karenato Magtubo. Karenato, kumusta ka na? Magandang umagang ito, si Orly Trinidad sa DCWB Radyo at TV pa. Good morning. Magandang umaga po sa iyo at sa iyong tagapakinig, Obet Trinidad. Maraming salamat sa pagpapatulot sa maagang panayam nito. Makuha lang namin ng inyong reaksyon. Pinag-utos ng Pangulo kahapon na pag-aralan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, yung minimum wage law sa Metro Manila, sila mga lalawigan at mga bayan. Yung ilang mga kababayan natin, medyo pag naririnig ko kasi yung Tripartite Wages and Productivity Board, parang hindi ko lang alam kung sila yung matutuwa dito kahit pa paano, malulungkot dahil alam natin talagang pag ito yung nagbigay ng additional wage increase, kung pwedeng ibaba ng less than 50 pesos nangyayari. Baka raw mas maganda yung isinusulong sa Kamara na legislated wage act, mas maganda doon na lang. Anong reaksyon dito ng Partido Manggagawa, Karenato? Dismayado po kami dyan sa pronouncement ng Pangulo sapagkat kung siya ay well-informed dun sa function ng Regional Wage at Tripartite Productivity Board, it was almost 35 years na yung pag-iiral niyan. Mm-hmm. Tapos sa loob ng 35 years, ang resulta, lumayo ang agwat ng minimum wage sa cost of living. Sa Metro Manila, 610 yung minimum wage, pero ang cost of living for a family of 5 is 1,200. Kaya, kumbaga, may malfunction o hindi kaya ineffective yung wage board for the past 35 years. Mm-hmm. Kaya yung mga manggagawa ay pumunta na sa Kongreso para sabihin, kayo nang umaksyon kasing wage board palpak. Mm-hmm. Kaya ang Senado nga tumugon, sige, para makarecover ang sweldo nyo sa pagtaas ng presyo ng bilhin, ay ang aming proposal, bigyan kayo ng 100 peso increase. Dito naman sa House of Representatives, sinihearing, nakadalawang hearing na, ang mga wage measures dyan na 150, 750. At sa May 8, meron ulit isang hearing bago sila mag-wrap up at mag-pro ng committee report para isa lang sa plenaryo. So, parang parang hindi yata informed yung Pangulo doon sa nangyayari for the past 35 years. Pwede din namang tingnan na ang utos ng Pangulo ay pagkatapos umaksyon yung Kongreso, magkaroon ng resolution to review the mechanism sapagkat hindi talaga siya effective to address yung pagtaas ng presyo na bilihin, pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa para makaabot sila sa cost of living. Mm-hmm. So hindi kayo dismayado dun sa pag-review, dismayado lang kayo kung dadaan pa ito sa wage board. Tama ba yung pag-intindi ko, Karenato? Opo, siyempre, dismayado kami na ibalik muli kami sa wage board kasi alam naman natin kung ang kalakaran sa wage board, no? Hindi ka pwede magtaas ng sweldo kapag hindi pa natapos yung isang taon mula sa huling pagtaas. Tapos yung pagtaas ng sweldo naman na binibigay ng wage board ay napakaliit kumpara doon sa nawalang halaga ng sweldo bunga ng inflation. Pero sa pag-unawa nung ilan itong kautusan na ito, parang isang paraan na rin ng paggising Ayusin nyo naman. Baka naman kahit pa paano lumapit-lapit yung makikita nilang dapat na idagdag dito sa pinag-uusapan natin na legislated wage increase na 150 and 750. Paano kaya kung gano'n, Karenato? Ang inaasahan namin sa Pangulo kasi kahapon merong Labor Day celebration sa Malacanang, wala namang nagganap na labor dialogue. Mm-hmm. Ang inaasahan namin, itutulak sana ng Secretary of Labor na i-certify urgent ng Office of the President ang mga wage measures sa House of Representatives para bumilis yung proseso. Mm-hmm. Kasi nakabang na yung 100 pesos ng Senado Kailangan na lang merong counterpart measure o proposal sa House of Representatives para mapag-usapan na ang legislated wage hike. Actually, ang hinihingi lang naman ng mga manggagawa sa ngayon ay wage recovery. Kaya tumawad pa ng 150. Wage recovery lang yan. Hindi ba naabot sa cost of living yan. Pero makatulong na malaki. Diba? Mm-hmm. Tapos kung susundan ng review ng mechanism para ang sweldo ay magkaroon ng automatic adjustment kapag merong inflation, di ba? Mas maganda na tingnan. Tapos pagtibayan pa rin ang ibang mga measures din sa House of Representatives para dun sa
sa freedom of association para ma-enhance yung collective bargaining sa paraan din para itaas yung sweldo ng mga manggagawa. Isa rin yan sa pinanawagan sa mga kalyado sa Kamara ng Pangulo. Pero panghuli na lang, Renato, kahapon kasi marami tayong mga nakausap din ng mga manggagawa. Binabanggit nila, dapat din tingnan kung paano matutulungan ang uring manggagawa sa murang bilihin dahil mataas nga. Pero kung mataas rin ang bilihin, wala rin silang matitipid. Meron bang sa tingin ninyo dapat itutukan dito? Hindi lang siguro ang gobyerno, pati ang Kongreso, Renato? Yes, tama po yan. Kasi kung tumalas man yung sweldo pero hindi naman natin na bigyan ng pansin ang pagtaas ng presyo ng bilihin, magkakaroon lang tayo ng loss ng purchasing power ng sweldo ng manggagawa. Mm-hmm. Kaya ang proposal nga namin, kung seryoso si BBM doon sa pagbaba ng presyo ng bigas, kasi pag tinignan mo yung inflation, ang pinakamalaki na nagtutulak niyan yung presyo ng pagkain. Sa presyo ng pagkain, bigas. Diba? Kung talagang may bababa yung presyo ng bigas, presyo ng pagkain, tapos pangalawa, ng basic services, yung transportation cost, electricity, yun, yung mga factors na yun na pwedeng aralin ng Kongreso, aralin ng Office of the President, bigyan ng solusyon para kapag na tame yung presyo na yan tapos sa isang minimum level, tataas yung take-home pay at tataas yung purchasing power ng mga manggagawa. Tama. Naniniwala akong yun ang isang pantabla natin. Yung kung pwedeng ibenta ng mura mga bilihin, pati yung mga serbisyo, tubig at saka kuryente, hindi tayo magre-reklamo na ang liit-liit ng sweldo ko. Hindi tulad ngayon, pag nagbayad ka ng Meralco, ubos ang sweldo mo, Renato. Wala nang matitira sa'yo. Nakamot ka na sa ulo. Mangungutang ka naman uli. Ay, nako. Maraming salamat, Renato, sa pagtanggap sa aming tawag. So ulitin at mabuhay ang uling manggagawa. Thank you po sa inyo. Maraming salamat din po, mabuhay. Si Renato Magtubo, National Chairperson po ng Partidong Manggagawa, ang inyo pong napakinggan.